Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mga na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ng iyong salita na ibinalita namin ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kami sa masampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat at tayo nating pakinggan ang mga pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko ay di na magluluwat. Ito ay darating. Ito ay mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili ay iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa ating banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa ating templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawagin bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkakatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Naway magpuri tayo sa iyo ang lahat ng mga tao. Diyos, pagpalain kami at kahabagan. Kami, Panginoong, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang iyong pagliligtas. Magpuri tayo. Naway purihin ka ng mga nilikha,
pagkat matuwid kang pumatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng Panginoong Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Ang ating pong mabuting balita ay ayon kay San Juan, Kabanata 5, talata 33 hanggang talata 36. Tayo po'y magsitayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang manigas na ilaw na nagdiliwanag noon, at kay sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpatotoo na ako'y sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo ang lahat. Sa mga kagalang-galang na namamahala sa ating lalawigan na nakasama natin ngayon, kay Dr. Bacoro, ang ating Vice Mayor, sa mga Vice Governor, dito kaya siya, sabi sa akin ni Tita nandito, sa mga ilang mga miyembro ng panlalawigang sanggunian, sa mga nagtatrabaho sa ating Kapitolyo, sa mga sambayanan o barangay na kasama natin ngayon. Alam ko, nandito ang mga taga-Santol. Taas ka ang mga taga-Santol. Ayan. Ang mga taga-Bambangalon Loob. Dito. At ang mga taga-Bambangalon Labas. Salamat po. Magsibaba na ng kamay. Ito po'y minsan lamang mangyari na magkasakasama ang mga manggagawa sa ating Kapitolyo, ang mga taga-Bambangalon Loob at Labas at mga taga-Santol. Isang biyaya na galing sa Diyos na tayo ay magkasakasama. Tayo ay tinawag niya. Palakpakan natin ang Panginoon.
Ano ang nangyayari kapag madilim ang paligid? Mahirap kumilos. Mahirap makakita. Sa madaling sabi, mahirap mabuhay. Mahalaga ang liwanag sa buhay ng isang tao. Kung kaya nga, sa aklat ng Henesis ng Lumang Tipan, ang unang nilikha ng Diyos ay ang liwanag. Sabi ng Panginoong Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon. Alam ng Diyos na kailangan ng tao ang liwanag. At mahirap mabuhay kung tayo'y nasa kadiliman. Sa ating mabuting balitang napakinggan ngayon, ipinapahayag si San Juan Bautista. Si San Juan Bautista ay isa sa mga tauhan ng Adbyento at Pasko. Kapag narinig natin ang pangalan Juan Bautista, ibig sabihin, Adbyento, palapit na ang Pasko. Sapagkat si San Juan Bautista sa kanyang misyon ay ang tagapanguna ng Panginoon. Ayon sa ating mabuting balitang napakinggan, Ebanghelyo ayon kay San Juan, sinabi dito ng Panginoong Hesukristo, si Juan ay parang maningas na ilaw. Si Juan ay isang maningas na ilaw. Noong panahon ni Jesus, ang ginagamit ng mga pamayanan at bahay ay walang iba kundi ang lampara. Taas nga po ng kamay ang nakakaalam ng lampara. Ayan. Ang sabi ng ating mga kabataan ngayon, ang lampara ay isang matandang ilawan. Na nakaranas din po ako nito. Ilalagyan ng isang pabilong, nakalagay sa isang parang bote. May gas doon. May mitsa. Sinisindihan. Lalo higit kung panahon ng bagyo. Inihalin tulad na Jesus, si Juan Bautista bilang isang lampara. Sabi nga sa bugtong, isang butil na palay, sikip sa bahay. Yung butil, yung sindi, yung ningas, pero sikip sa bahay. Sapagkat kung pumasok sa bahay ang ningas, maglalagablab. Sabi ni Jesus, si Juan ay isang lampara. Ano-ano ang katangian ng lampara? Yung iba kanina, nabanggit ko na. Ang isang lampara, para maging ilaw, ay dapat may sindi o may ningas. Alam mo, ang isang lampara o ilawan o kandila ay walang silbi kapag siya ay basta lamang lampara. Kailangan itong sindihan. Ikalawa, si Juan Bautista ay isang lampara sapagkat siya ay nagbigay ng init. Tayo magtatanong, mayroon kayang apoy na walang init? Meron po ba na apoy na walang init? Meron sa libro. Nakadrawing. Pero ang tunay na lamparang ilaw, nagbibigay ng init. Sabi dito, John had warmed
Si San Juan Bautista ay nagbigay ng init. Ang init na ito ay ang init that born the message of our heart. Si San Juan Bautista ay nagbigay ng init upang paalabin ang ating puso na babakling loob sa Diyos. Ikatlo, ang isang lampara o ilawan ay nagbibigay ng liwanag. A lamp should give light. Ano ang halaga ng lampara kung hindi siya nagbibigay ng liwanag? Ano ang halaga ng bombilya kung walang liwanag? Si San Juan Bautista ay nagbigay ng liwanag. Pag sinabing liwanag, hindi siya umiiral ng dahil sa kanyang sarili. Si San Juan Bautista ay nagbigay ng liwanag para sa iba. At ang liwanag ay hindi ang dulo ng pangaral ni Juan Bautista. John the Baptist pointed men on the way to repentance into God. Si Juan Bautista ay ilaw upang makita ng tao ang kanyang kasalanan at siya ay tunguhin ay ang Diyos at ang kabanalan. Ano pang katangian ng isang lampara o isang ilawan? Ang isang ilawan o lampara ay nabubuhay, sinisindihan. Kapag ito'y nabubuhay at nasisindihan, nauupos, namamatay. Walang halaga ang isang kandila o ang isang lampara kung hindi sinisindihan. At sa kanyang pagsisindi, pag matagal na, nawawala ang kandila, nawawala ang gas, nawawala ang isang buhay ng lampara. Mga kapatid, uulitin ko, ang lampara, una, ay may sindi. Ikalwa, ang lampara o apoy ng lampara ay nagbibigay ng init. Ikatlo, ang ilaw o lampara ay nagbibigay ng liwanag. Ikaapat, ang lampara ay nabubuhay at sa kanyang pagkabuhay, unti-unti siyang namamatay. Ningas, init, liwanag, pagkamatay. Iyan ang buhay ni Juan Bautista. Si Juan Bautista ay umiral. Siya ay nagpakasakit din at namatay upang ihanda ang tao patungo kay Jesus. Kung kaya nga ang ibig sabihin ng salitang Juan ay biyaya. Napakaganda pala ng ibig sabihin ng Juan, John, Joanna. Ibig sabihin ay biyaya. God is gracious. God ay nagbibigay ng biyaya. Mga kapatid, ito rin ang hamon sa atin ng Diyos at ng simbahan. Tayo ay maging Juan, tayo ay maging biyaya. Bawat isa sa atin, biyaya. Sabihin niyo ang bawat isa, ikaw, biyaya ka. Biyaya ka. Nahihiyang sabihin, ikay biyaya. Lahat tayo ay biyaya. Ito ang dahilan kung bakit may Pasko. Lahat ay biyaya. No? Kahit na ganyan ang itsura mo, biyaya ka. Kahit na ganyan ang karanasan mo bilang tao, biyaya ka. Ikaw ay Juan. You are John. You are a gift. Ikaw ay biyaya. Kaya nga, lahat ng tao ay biyaya sapagkat ang tao ay minahal ni Jesus.
Pero ang tanong, paano ka nagiging biyaya? Mga kapatid, paano maging biyaya? Yung sinabi ko na po kanina, dapat ikaw bilang ilawan ay may silbi at ningas. Anong ibig sabihin na may silbi at ningas? Kapag biyaya, may silbi at ningas. Yung silbi mo o ningas ay hindi galing sa iyo. Ang silbi at ningas mo ay galing sa isang malaking apoy. Walang iba kundi ang Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay biyaya, pero nakadepende ka pa rin sa Diyos. Para maging mabait ka, kailangan mo ang Diyos. Para ikaw ay maging masipag, kailangan mo ang Diyos. Para ikaw ay maging tapat, kailangan mo ang Diyos. In ourselves, we cannot be holy. But we will be holy because of God's grace. Amen? Ikaw din bilang tao, tulad ni Juan, ay dapat magbigay ng init. No, iba ang buhay sa patay. Ang bangkay malamig. Pero ang buhay uminit, nagbibigay ng init. Anong init? Init ng pagmamahal. Kaya nga, nagiging biyaya pala tayo kung tayo nagbibigay ng init ng pagmamahal. Damahin natin kung tayo ay may init pa. May init ka pa baga? May asim ka pa baga? May init ka pa ng pagmamahal. Baka ikaw ay parang bangkay malamig na. Dapat ang isang tao active with energy to give love. Sa sinabi ko rin kanina, tayo ay magiging biyaya kung ikaw ay liwanag. Paano ka magiging liwanag? Dapat ay ikaw ay tanglaw ng iba. Dapat isinasama mo ang iba sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Kung minsan, ang isang tao, sinasama ang kanyang kapwa sa kasamaan, inaakay tayo at ipinaliliwanag ng Diyos sa atin ngayon na magsama ka, maging gabay ka ng iyong kapwa para sa kabutihan. Kung ikaw ay liwanag, gabay ka ba? Baka naman kapag nakikita ka, sasabihin ng iyong kapwa, ang dilim. Baka pag nakita ka ng iyong kapwa, parang ang buhay ko'y malungkot pag nakikita siya. Bakit pag nakikita ko siya at lumalapit, parang ang buhay ko'y puno ng ligalig? Kung ikaw ay nagbibigay ng liwanag, ikaw ay isang taong nilalapitan ng iyong kapwa, kinagigiliwan ng iyong kapwa, ikaw ay nagdadala para sa kabutihan. Let us reflect ourselves. Ano kaya ako? Masaya kaya ang iba pag ako'y kasama? Ano kaya ako? Natutuwa kaya ang iba pag ako'y nandoon? Baka naman iritang-irita sila pag ako'y kasama. Sometimes, itong pagiging gabay o being with others, pag minsan, pinapansin ka ng kapwa. Pag minsan, hindi. Pero may reason. May reason kung bakit. Paano ko pa nasabi may reason? Halimbawa, ikay namamahala. Siyempre, kapag ikay namamahala, may takot sa iyo. Naranasan ko ito bilang isang teacher o guro na nagtuturo pa rin hanggang ngayon. Hindi basta-basta ikaw laging being with others, pleasing to others. Kailangan mo rin mabait, pero ikaw ay mahigpit. You cannot please everybody. You cannot please everybody. At huli, bilang liwanag,
Ako ba, bilang biyaya, ay handang mamatay para sa iba? Pag umalis ako sa mundong ito, may silbi kaya ang buhay ko? Marami ko kayang natulungan? Tulad ng kandila, nauubos na mamatay kapag buhay? Ako kaya habang nabubuhay? Ako kaya magkaroon ng halaga sa mundong ito? Mamaya, magpapailaw kayo. Sabi Tita Chona, pagpapailaw, magsisindi. Yan, mga nasa labas, sisindihan. At itong sindihan ito, sisindihan, ay naglalarawan kung ano tayo. Tamang-tama, kung ano tayo maglalarawan. Pero, lagi nating isipin na ang tunay na lampara, tunay na liwanag, ay ang Diyos. At ikalawa, lagi nating tandaan na tayo ay isa sa mga ilawan na sisindihan ngayon. Mga kapatid, huwan ka ba? Oo, huwan tayo. Sapagkat tayo ay biyaya kung ginagawa natin ang ating identity at mission sa mundong ito. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Please rise. Panalangin ng bayan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Manatili nawang tapat si Francisco na ating Santo Papa, mga obispo, mga pari at religyoso, sa sinumpa nilang tungkulin na kilalanin ang isabuhay at ibahagi ang liwanag ni Jesucristo sa sanlibutan. Manalangin tayo. Ama, iangkin ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Nawa gamitin ang mga pinuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan para matulungang matupad ang mga pangarap na makapuspalan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Matularan nawa namin ang dakilang pag-ibig ni Jesus at ang malinis na kalooban ni Maria na kapwa-hangad at kapakanan ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Magnilay nawa tayo sa buhay ng ating Inang Maria na nanatiling nakatutok sa kalooban ng Diyos sa halip na mangamba ng ibang mga alalahanin. Manalangin tayo. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating na mayapak na at mataguan nila sa kanilang kaharian ang liwanag niyang di nagmamali. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kaliliman. Manalangin tayo. Para sa ating lahat na ngayon ay nagkakatipon, upang tayo ay maging ilaw para sa iba, mabuhay sa kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, puspusin mo kami sa pag-ibig, sa paghahanda namin sa pagdating ng iyong anak bilang tao. Naway pag-alabin mo ang pag-asa sa aming mga puso. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay kalugdan ng Diyos amang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin nakain sa iyong tambalan ay pamanalinawa ng paglubog ng Banal na Espiritu na pusumusposas na pupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsinang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Tunay ngang marapat na ikaw'y aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusuko mo sa Kaniya ay pinayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahan ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami na nabi kananangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Umupo na lang po kayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kayo magsasalo-salo sa katawan ng tugon ni Kristo ay mapuklad sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Marcelino Antonio na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo, maipagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
biyaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumuhin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. Mga kapatid, magbigayan tayo at maghangal ng kapayapaan sa isa't isa. At ihanda ang sarili sa pakikinabang. Mga kapatid, narito ang aming Panginoon Kristo, ang ilaw ng mundo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapapalad tayo niliyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makaupo na po tayo at umawit sa pakikinabang.
Magsitayo pong lahat para sa panalangin pagkapakinawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagkasala sa banal na yain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandang loob upang kami magkamit ng kaligtasan. Pangunahan sa pagkatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginagulya ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainiwang Panginoon at yumuko kayo at hingin ang bendisyon. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundang sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng katawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng katipalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, umayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Ang Diyos ng Israel, iyakin ang naungan niya. Ang kahanga-hangang bayan, habang may gawa. Parang ating puso, at siya'y ating patuloyin. Lighting ko ano Christmas tree. Kukunin mo yung ano doon para makaiwan yung iiyak mo na tayo. Kunin mo na yung mga Magandang gabi po sa inyong lahat. Inaagayahan po namin kayo sa Christmas lighting. Gaganap po po dyan sa Quadrangle. Salamat po. agad ta. Bit-bitin mo sa labas na kaya mahanap. Bit-bitin mo na yung gamit. Magandang gabi kabayan. Ako po ang inyong kabayan Adrian Rosales. Live po tayo ngayon dito sa Marinduque Provincial Hall, o Convention Center, dito sa Kapitolyo, at kung saan katatapos lamang po ng ating isinagawa
ginagawa po nating unang simbang gabi, opening ng simbang gabi. At ngayon po ituloy-tuloy yung programa po natin at ngayon po magkakaroon po tayo ng lightning upang pailaw nung pong lantern dito po sa Capitol Compound. So samahan niyo po kami, lalabas na po tayo upang ating saksihan ito pong magpapailaw na sasagawa po ngayon dito sa ating pong Christmas tree dito po sa Kapitolyo. Ay, kailangan sinaramunin. Kung nangyari yung galing sa So sa ito po tayo na medyo madilim pa ang buong paligid sapagkat hindi pa nga po nasisindihan yung mga pailaw po dito, yung Christmas tree at iba pang mga ilaw. Ito po ay tanda ng pagsimulaan nito nga pong pagdiriwang ng Kapaskuhan at ng simbang gabi dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. Natatandaan na ba po sana ito naka-schedule pero dahil nga po sa kinarap po natin na bagyo ay ito lalapit na po tayo. Bilang sanggalain sa Paskuhan sa Kapitolyo. And of course, we would like to acknowledge the presence of our Honorable Vice Governor Romulo J. Bacoor Jr. and the members of the Sangguniang Panlalawigan, the department heads and my co-employees of the provincial government, and the religious folks. Maraming salamat po sa inyo pong pagsaksi ngayong gabi. Good evening, ladies and gentlemen. In a few minutes, we will be witnessing the highlight of tonight's spectacle, the lighting of Christmas tree as a part of Paskuhan sa Kapitolyo. This is another special part of our centennial celebration. Kanina po, tayo ay nagsama-sama sa isang pagdiriwang ng pasasalamat sa banal na misa o simbang gabi. I would like to thank our officiating priest, Reverend Father Euhelio Mangi, who officiated the sacred mass, and our religious leaders. Ito po ay naganap sa ikadalawang araw ng simbang gabi. Marahil ang karamihan sa atin ay nakakaalam na sa unang simbang gabi bilang pag-aalala sa tradisyong ito ng sambayanan ay si Pope Francis mismo ang nanguna sa pagmisa sa Roma para sa simbang gabi ng mga Kristiyanong Pilipino. Ngayon na po ay ang ating hinihintay ang pagpagpailaw sa isang simbolo ng Kapaskuhan. But before that, ladies and gentlemen, again, I would like to acknowledge our leaders, our Governor, Honorable Presbitero J. Velasco Jr., our Vice Governor, Honorable Romulo A. Bacoor Jr., our members of the Sangguniang Panlalawigan, our co-employees, and the religious flock.
Once again, ladies and gentlemen, welcome to the lighting of our Christmas tree. And to start our celebration, may I request our Honorable Vice Governor and the members of the Sangguniang Panlalawigan to please gather around sa atin pong Christmas tree. Hoy, evening. And of course, ang ating pong department heads na nandirito, maraming salamat po. Our Department of Education, Andito na po kami. pinapakiusapan po natin at tinatawagan po natin ng pansin ang ating pong mga department heads na samahan po ang ating pong mga kabalanggalan ng mga pinuno para po masaksihan ang ating pong pagliliwanag ng ating pong Christmas tree. And now, ladies and gentlemen, alam ko po na excited na po tayong lahat para masaksihan ang napakagandang Christmas tree po dito po sa ating harapan ng Kapitolyo. Nais ko po muna ang isang masigawang palakpakan! And of course, kailangan po muna bumilang tayo ng 10. Let's start counting with 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Merry Christmas everyone! Maraming salamat po sa inyong pagsaksi at ating kauna-unahang Christmas tree dito po sa ating pong minamahal na lalawigan sa ating pong Kapitolyo. And of course, nais ko po munang bigyan special mention ng mga tao po nag-craft at gumawa ng Christmas tree nito sa pangunan po ng ating pong minamahal na Governor S.B. Velasco, ang ating pong Vice Governor, ang members ng Sangguniang Panlalawigan, ang ating pong mga department heads, at ang ating pong si Sir Rene Isada, Engineer Rodney Josue, Mr. Dante De Luna, Mr. Elmer Lambert, Mr. Elmer Lambert, Mr. Daniel Botabo, Mr. Ricardo Pagundayan, OJT and GIT, OJT, Picture of the Philippine National High School. And now, ladies and gentlemen, bigyan natin ang sigabang palakpakan ng ating pong minamahal na Vice Gobernador para sa ating Christmas message sa ating lahat. Salamat po. Unang-una, nais kong batiin ang ating Gobernador, Presbitero Jose Velasco Jr. sa kanyang walang sawang pagsuporta sa ating lalawigan. Kahit wala po siya dito, pinapaabot sa inyong lahat ang kanyang mainit na pagbati. Siya po ay nasa ulap ngayon. Siya rin po ay naglalabi para sa ating probinsya, no? Sana po maintindihan po ninyo. Ganun po kasipag ang ating mahal na Gobernador. Pinapaabot din po ng ating butihing Congressman, Lord Alan Q. Velasco,
ang kanyang mainit at mapagmahal na pagbati sa inyong lahat. Palakpakan naman po natin yung mag-ama, no? Sa lahat ng aking board member, Bukal Adeline Angeles, Bukal Jan Pelaez, Bukal Ted Cabales, Bukal Gilbert Dakiwag, Bukal Melin Cabo, Bukal Mercy Rejano, Bukal Jan Fernandez, saka Bukal Ismael Lim, ganun din po si Bukal Rosales, si Bukal James Marty Lim, at saka si Bukal Leyva. Sa lahat po ng mga department heads, si Tito Rolly, no, na napaka-supportive din, nandyan po. Sa ating mga empleyado ng Kapitolyo, alam po ninyo, yung pag-ilaw po ng ating Christmas tree ay malaking simbolo. May bisita rin po tayo dito, dito po yung BATCOM ng 85th, si Major Emmanuel Tabahog, ng Philippine Army. Siya po yung nandito para magpasyal sa atin, para tayo ibigyan ng halaga dito sa ating lalawigan dahil sa peace and order. Ang pag-ilaw po rito, pag-lights ng Christmas tree natin, it signify life. Ito po ay 3rd Advent Sunday, actually kahapon ng Christmas. It's pink. Yung first 2 ay purple, and then the third one is pink, which signify joy, ligaya, and the fourth is also purple. Kaya ang mga pare, kung di po ako nagkakamali, ayon po sa Biblia, 2 beses lang po mag-pink yan, ng sakana. Tuwing 3rd Advent Sunday ng December at saka sa Quaresma. So, ibig sabihin ng ilaw, despite na tayo po ay dinaanan ng bagyo, ng kalamidad, resilient po Marinduque, nakakatindig pa rin po tayo dahil matibay po ang Marinduqueño, Palakpakan po natin ang ating sarili. Kahit na tayo ay binagyo, nakatindig pa rin po tayo at lumalaban tayo sa hamon at dagok ng buhay. Yun lang po sa inyong lahat. Merry Christmas! Happy New Year! Mabuhay po ang Marinduqueño! Mabuhay tayong lahat! Sa malakas sa palakpakan naman po. Salamat po! Thank you very much, our dear Vice Governor, Honorable Romulo A. Bacor Jr. Talaga pong ang kanya pong mensahe po para sa lahat. Ang pagdiriwang po natin ng Pasko, ang pinakamahalaga ay ang ating pong pagmamahalan, pagbibigayan at pagpapatawad sa ating kapwa. Kaya po, i-celebrate po natin ito ng napakasaya at napakaligayang Pasko ngayong 2019. And to entertain us, ladies and gentlemen, is it true that Christmas is in the air? Meron po tayong mga magagaling na performers na bibigyan tayo ng mga Christmas songs and Christmas carols. Here are the Duki High Fox Trio and Duki High Champs. Kakantahin din nila ang ating Marinduque Centennial Song. Let's give it up, ladies and gentlemen! Take it away. Pakinggan mo, Pintig ng nag-aalab na puso, lumutugtog, umawit pagkakutlog-kutlog.
Kinig ng bawat himig.